umagang kay ganda mga ka-fake. Hello Nax family and friends. And hello po sa ating mga friends abroad. Good morning, good afternoon, or good evening po. Saan mang bansa kayo naroroon na naaabot ng video ito. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. It's another great day to praise and give thanks to the Lord. Kaya naman, bawat paggising natin sa umaga, lagi nating unahin siya. Kaya tara kapatid, mag-devotion muna tayo. Ako pa rin po ang inyong makakasama this Tuesday morning. I'm Deaconess Sharon, your devotion leader for today. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river.
Amen! Purihin po Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabatayan ng ating short devotion sa umagang ito. Mula po sa Galatians chapter 6 verse 14, sa wikang Tagalog po ay ganito. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Amen. Galatians chapter 6:14 remind us of the blessing of the cross. Para kay Pablo, kay Apostol Pablo, sa dami ng kanyang mga nagawa, gaya nga ng pagtatatag ng mga maraming iglesia, wala pa rin siyang maipagmamalaki. Sabi niya sa ating tekstong binasa, kung mayroon siyang isang ipagmamalaki sa buhay na ito ay wala sa mundo, ito ay kay Kristo lamang at particular sa krus ni Kristo. Sapagkat sa krus, nakita kong patay na ako sa mundo at patay na sa akin ang mundo, na ang mundong ito ay walang para sa akin. Si Kristo ang lahat sa akin. Ang sabi niya pa, the cross is everything to me because it reconciles me to God. And this is my greatest need. So this is my only boast. Yan po ang pahayag ni Pablo sa tekstong ating binasa. The cross reminds him for the great blessing na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Tayo po mga kapatid, ano po ang nagpapaalala sa atin sa tuwing nakikita natin ang krus? Meron pong isang bata sa isang Sunday school na pinag-drawing ng kanyang teacher ng simbolo ng love ni God. Gaya ng karamihang bata, ang inaasahang iguguhit niya ay isang heart shape. Subalit nung ipinakita na ng batang ito ang kanyang natapos na gawa, ang idinrawing niya ay isang krus. Tama nga naman, ang simbolo ng God's love ay hindi heart shape kundi cross. Sapagkat sa cross niya ipinahayag ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa sanlibutan, ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. Madalas ang naiisip natin kapag pinag-uusapan natin ang cross, ito ay sumusimbolo sa pasanin o mga kabigatan, ang agad nating naiisip kasi nga ito yung simbolo ng pagpasa ng cross. Pero sa sandaling ito, gusto ko pong tingnan natin ang cross bilang simbolo ng pag-ibig ng Diyos at merong pagpapalang hatid ito. Apart from Christ's death on the cross, we deserve nothing but condemnation from God. Tayo po ay paulit-ulit na nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa kanyang biyaya. Subalit, doon sa krus ni Kristo, kinuha niya ang ating mga kasalanan. Doon sa krus, dumaloy ang dugo ni Kristo na siyang luminis sa ating mga kasalanan at kanyang ginawang posible na muling makipagkasundo sa Diyos Ama at tayo ay makatanggap ng lahat ng mabubuting bagay na mula sa ating Panginoon. Amen. Ang sabi po ng ating awit, Jesus, keep me near the cross. Ito sana yung lagi nating panalangin na manatili tayong malapit sa Panginoon. At sa tuwinang makikita natin ang krus, mapaalalahanan tayo nang wala tayong anumang maipagmamalaki sa kanyang harapan. Mapaalalahanan tayo na tayo ay nabubuhay dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. At tuwing nakikita natin ang cross, magtulak nawa ito sa atin para lagi nating piliin maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano sa lahat ng oras at pagkakataon, gumawa ng kabutihan at laging magpakumbaba. Balikan po natin yung lyrics ng awit. Sabi po doon, Jesus keep me near the cross ay nagpapahayag ng mga pagpapala na ating matatagpuan sa tuwing tayo ay malapit sa cross, malapit sa Panginoon. Balikan natin ang kwento. Sino nga po ba yung mga taong malapit sa cross nung ipinako ang Panginoong Hesus? It was those who were closest to Jesus, ang kanyang mga ina at ang kanyang mga alagad. At bilang mga mananampalataya, ito yung nais natin, tayo ay maging malapit sa Panginoon. Ayon sa lyrics sa first stanza ng ating awit, dapat nating hangaring manatiling malapit sa krus dahil doon natin matatagpuan. Una ay ang kagalingan. Ang sabi ng awit, Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. There is a healing na kaloob na libre para sa lahat. Kagalingang pisikal,
emosyonal at kagalingang espiritual at tanging ang Panginoon lamang natin ito matatagpuan. The healing stream is the forgiveness that we receive from His blood. At ang kagalingan at kapatawaran ay ating matatagpuan kung tayo ay mananatiling malapit sa Panginoon. Sa pangalawang stanza naman po, ganito ang sabi, dapat nating hangaring manatili sa krus dahil doon natin matatagpuan ang love and mercy ng ating Panginoon. Ayon sa lyrics, near the cross, trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star shed his beams around me. Yung bright and morning star po na tinutukoy doon, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus na nagpakita ng kanyang dakilang pag-ibig at kahabagan sa atin. Noong kanyang ibinigay ang kanyang buhay doon sa krus, ang pag-ibig at kahabagan ng Panginoon ay lagi nating mararanasan kung tayo ay mananatiling malapit sa Kanya. At panghuli, yung pangatlo po, sa third stanza, dapat nating hangarin na manatiling malapit sa krus dahil doon natin matatagpuan ang Kanyang tulong. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk from day to day with its shadows o'er me. Yan po ang sabi sa ika-third stanza. Kung tayo ay malapit sa Panginoon, lagi tayong makakaasa ng Kanyang tulong, ng Kanyang gabay. Maging mahirap man ang sitwasyon, alam nating maitatawid natin ang lahat dahil malapit nating kasama ang Panginoon. Yan po ang pinakamensahe ng awit, na we should desire to stay near the cross because there we find healing, love, and mercy and help from the Lord. At marami pang pagpapala if we choose to be with the Lord. Jesus, keep me near the cross. Ito nawa ang panalangin natin na sa tuwi na tayo ay maging malapit sa Panginoon. Dahil apart from the Lord, we can do nothing. We are nothing. Wala tayong may pagmamalaki kundi ang tulong, ang biyaya, ang lahat ng meron tayo ay nagmumula lamang sa Panginoon. At dahil tayo ay malapit sa Panginoon, dahil tayo, ako, ikaw ay Kristiyano, sikapin natin na laging maging worthy sa harapan ng Panginoon na pag-alayan ng kanyang buhay doon sa krus. Amen. Manalangin tayo, kapatid. Papuri, pagsamba, Panginoon, at masasalamat sa iyo. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa paalala ng iyong cross, Panginoon, na sa tuwi ng aming natatanaw na napapaalalahanan kami kung gaano mo kami kamahal. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Aming Panginoon, hindi po kami karapat-dapat. Marami po kaming pagkukulang. Marami po kaming pagkakasala, Panginoon. Sa salita, sa pag-iisip, Panginoon, maging yung mga kasalanang unaware kami na nagagawa. Panginoon, dahil dito, hindi po kami karapat-dapat. Pero, subalit, dahilan sa iyong biyaya, because of your grace and love, Panginoon, patuloy mo kaming tinatanggap, Panginoon. Patuloy mo kaming pinapagpala at binibiyayaan ng mga blessing na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Lord, ang dalangin po namin na sa tuwi ng makikita namin ang iyong cross, Panginoon, patuloy ito na mag-inspire sa amin na maging mabuting Kristiyano sa lahat ng pagkakataon. Lord, tulungan mo na sa tuwi na maging malapit kami sa iyo, Panginoon. Ano man ang gawin ng kaaway para ilayo kami sa iyo, Panginoon, hawakan mo po ang aming kamay. Sapagkat kung kami lamang ang hahawak sa iyo, Panginoon, maaari po kaming makabitaw. Kaya Lord, ang dalangin po namin, hawakan mo po kami, Panginoon, upang hindi kami malayo sa iyong piling. Sapagkat alam namin, Panginoon, kung palagi kaming nasa iyong piling, kung kami ay malapit sa iyo, hindi po kami mabibigo, Panginoon. Kami po iyong pagtatanggapin at ibibigay mo po ang mga pagpapalang nararapat sa amin sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat, aming Panginoon. Salamat po sa araw na ito, sa pagpapala ng iyong mga salita, sa paalala, Panginoon, ng iyong mga salita sa amin. Dalangin po namin na ang lahat ng ito ay manatili sa aming puso at makita sa aming mga gawa, sa aming mga buhay, aming Panginoon. Patuloy ng inspirasyon ng iyong mga salita ang gumabay sa amin, Panginoon. Dalangin ko rin po ang mga kapatid na nananalangin kasabay ko sa oras na ito. Dinggin mo po ang panalangin ng kanilang puso, Panginoon.
panalangin ng kagalingan, ng probisyon, Panginoon, ng wisdom, ng guidance, Panginoon. Pagpalain mo ang mga kapatid na ito. Nalalaman mo po ang aming idinudulog sa iyo, hindi pa man binibigas ng aming mga labi, Lord. Alam mo na ang aming kahilingan. Kalakip ng aming pananampalataya, Panginoon, itinataas namin ito sa iyo at nagtitiwala, Panginoon, na kami po iyong diringgin sa aming panalangin sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Pagpalain mo ang aming bansa. Pagpalain mo ang aming simbahan, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pamilyang kinabibilangan po namin. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at salamat. Sa pangalan ni Jesus na po ang aming dalangin. Amen. Amen and amen. Maraming salamat pong muli sa inyo, mga kapatid, sa pagsama niyo sa akin sa umagang ito. Ang dalangin po namin, lagi kayong napapagpala ng mga salita ng Diyos na ating pinagbubulay-bulayan every morning. God bless you po, and see you again next Tuesday. At huwag po natin laging kalimutang magpasalamat sa Panginoon sa tuwing tayo ay gigising sa bawat umaga, dahil every gising is a blessing. Bye! God bless everyone! Kasama na.